bagong James Santos' channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa mga paksa ni Brother Eli Soriano sa pasalamatan. Halina at atin ang panoorin. Kung paano nakita ni Abraham si Kristo, bakit siya nagalak ayon sa Biblia, yan ang ating paksa. Dito sa paksa nito, mga kapatid, ito'y based sa Biblia dahil hindi naman tayo buhay noon para masabi natin ang ganitong bagay na nakita ni Abraham si Kristo. Ito'y sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo. That's why we know that Abraham have seen our Lord Jesus Christ. And what transpired about that incident, we do not know. We are not witness to that incident. We are not witnesses to what happened. But the Bible has the answer and the explanation to show how did Abraham see our Lord Jesus Christ. At yun ang ating paksa. Alamin natin kung bakit at paano nakita ni Abraham ang ating Panginoon Kristo. Ito sana ay paksa sa pasalamat pero hindi napili ang napili sa prayer meeting. Kaya ito ang ating ipaglilingkod sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga tao. Paano nakita ni Abraham si Kristo? Which is impossible for the Jews. Ito ay isang bagay na marvelous and impossible which cannot be believed by the Jews. You are not even 50 years and you have seen Abraham. The Jews exclaimed, wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham, hindi sila makakapaniwala. Pero kung muna sinabi ni Kristo yun, tayo, ang first notion natin is to believe. Ganun ang Kristiyano, kahit hindi pa natin naiintindihan, dapat agad tayong maniwala na totoo yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, paano yun? Yan ang ating aalagin sa pagtuturo ng kasulatan. Umpisahan natin ang paksa sa ganitong tanong. Bakit tayo naniniwala na nakita ni Abraham si Kristo? Why do we believe that Abraham had seen Christ? And the answer is in John 8:56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Ayun, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Nakita pa niya ni Abraham. At hindi basta nakita lang. Nagalak si Abraham nung makita yung aking araw. At nakita niya at siya natuwa. Yan. Bakit tayo naniniwalang nakita ka ni Abraham? Sinabi ni Kristo
That is the simple reason behind it. Jesus Christ our Lord, who will not lie, and who cannot lie, and who will not lie, has said this, that Abraham has seen his days and was glad. That's why we believe that Abraham really has seen our Lord Jesus Christ and his days. Kasi ang kahulugan nung nakita niya yung aking araw, nakita na siya, nakita pa yung araw niya. Kaya nga mas matindi yung nakita niya ang araw Kasi kung ang nakita niya lang si Kristo, di naman niya nakita yung araw ni Kristo, parang kulang. Pero pag sinabing nakita yung araw, abay kasama na yung umi-araw. Doon sa nakita ni Abraham. Kaya nakita niya si Kristo, nakita niya pa yung araw ni Kristo. Kung nakita siya ni Abraham, baka naman siya lang ang nakita. Nakita pa naman niya si Abraham. Pakinggan niyo, Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pa ang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Ano? Wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham? Ang sagot ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham, nandun ako I am. Yung I am doon, ibig sabihin, He exists. He is there. Kaya, nakita niya. Si Kristo may sabi. Nakita niya ni Abraham at nakita niya si Abraham. Ano? Dapat yung maintindihan dyan, mga kapatid. It is both ways. Nakita niya si Abraham, nakita siya ni Abraham, nakita niya si Abraham. Ang katunayan, it is very well expressed in what he said or answered to the Jews. Before Abraham was, I am. And that is the truth. Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Kaya ito, dalawang facts na na-establish natin. Nakita ni Abraham si Kristo, yung kanyang kaarawan, yung araw niya, at nakita naman ni Kristo si Abraham. Dahil nandoon siya, bago ipanganak si Abraham. Meron sa amin ng Biblia nakalagay, before Abraham was born, I was in existence. Bago ipinanganak si Abraham, ako'y umiiral na. Sabi ng Panginoon, bago ipinanganak si Abraham, umiiral na ako. I am in existence. Totoo yun. Dahil hindi naman siya makikita, kundi siya umiiral. At hindi rin naman siya makikita si Abraham, kundi siya umiiral. And to prove that, babasa tayo ng isang salita ng patunayang pag-iral ni Kristo bago pa si Abraham. Bata. Si Jesucristo ay diyarin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Si Jesucristo or Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Jesucristo mao sa gihapon, kagahapon, kung karon, kung hangtod sa kahangturan. Jesucristo yamurin ing napo na tingi ang poy ng gaking mangga. Yan. Si Kristo ang kahapon, ang ngayon, at magpakailanman. He was the past, the present, and the future. Jesus Christ is eternity. He is eternal.
Kaya siya yung kahapon, siya yung ngayon, siya yung magpakailanman. Hindi imposibleng i-premise dito para i-conclude na nakita nga ni Cristo si Abraham at nakita naman ni Abraham si Cristo sapagkat siya yung kahapon, siya rin ngayon at siya rin ang magpakailanman. Yan. Yan pa lang, tigil na tayo, pwede na. Sino tututot? Na si Cristo yung kahapon, ngayon at magpakailanman. Ha? Sino tututot? Lalo naman tayo, kahit makakatutoy. Tanong nyo tayo, matindi. Eh kasi, yung kahapon natin, yan vision. Yung ngayon natin, tatanong. Yung magpakailan natin, mula bukas hanggang sa hanggang. Yan. Oo. Eh, hindi naman yung kahapon natin ang pinag-uusapan dito eh. Ang tinutukoy na kahapon dito ay kahapon ni San Pablo. And that was 2,000 years ago. Na, eh, mas malawak pala ibig sabihin no, kahapon ni Pablo. Tignan natin sa Grego kung anong kaunag anong kahapon. Ha? Yung yesterday na ginamit sa Greek, Jesus Christ is yesterday, today, and forever. This day. Ano sabi dyan? Yung yesterday. Ano yan? How do you pronounce that? Kipis. Kipis. Of a certain derivation, which means yesterday by extension of time, past or hitherto. Yan. Yung atras, ibig sabihin. Yan. Si Cristo yung atras, yung nakaraan, yung ngayon, at yung magpakailanman. Mali pala yung pagkakatranslate sa English na yesterday. Dapat yan ang tama. Siya yung nakaraan, yung ngayon, at yung magpakailanman. Kasi yung kung yesterday, very limited. Ano yun eh? Very limited. Ano? Time. It doesn't denote eternity. Pero kung yung nakaraan, may pwedeng sabihin kung kailan nag-umpisa yung nakaraan na yun. Yun ang magiging biblical doon na siya yung nakaraan, siya yung ngayon, at siya yung magpakailanman. Kaya, on that principle, we believe that Jesus Christ has existed ever since at ang posibilidad nga na sila at ang katotohanan sila nakita ni Abraham, nakita niya si Abraham, nakita naman niya si Abraham ay totoo. Ngayon ang tanong ganito, anong katunayan hindi pa nagkakatawan tao ay umiiral na ang Kristo? Oh, what is our proof? That even before He was born in the flesh, Jesus Christ does exist. Meron bang patunay sa Biblia na bago pa siya umiiral sa laman o bago pa ipanganak sa laman, ay umiiral na siya, nag-i-exist na siya. Eto pakinggan nyo, mga iglesia ni Manalo, nakapatid na ngayon. Eto, pakinggan nyo ang hindi tinuturo sa inyo ng tarantado yung detail. Basahin natin. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin din ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Yan. Yung pala mga Israelitang naglalakbay sa ilang, uminom sa isang inuming ayon sa Espiritu. Bakit ayon sa Espiritu yung inom nila, ikiram naman yung tubig. Kasi uminom sila sa isang bato na ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. Yung pala naman ay hindi batong literal. Pero tingin nila bato. Pinupukaan nyo eh. Na yun ay batong spiritual. Bakit? Hindi kasi literal na bato yun. It is not a material or a literal rock. But really, fountain of water is coming from it. They can see it as literal rock. But it is not a literal rock. According to Paul, it is a spiritual rock. And that rock was Christ. That rock was Christ. Ang
yaon ay si Kristo. Ano ba naman ang tututulan mo rito? Lalamuin mo pa ba ito? Humihingi ng inumin yung mga Israelita, uhab na nasa disyerto. Walang makitang ilog at tubig. Oh. Para wag silang magkamatay ng uhaw. Sabi ng Diyos, yun, may bato dyan. Kausapin mo Moises at magbibigay siya ng tubig. Si Kristo pala yun siguro si Moises sa taranta at nagagalit mga Israelita, pinabato siya. Paano mo Moises yung bato? Tanong ko sa inyo mga kapatid, kung alam ba ni Moises na yung bato na yun si Kristo, papaluin niya ba yun? Buti naman meron kayong sense of common sense. Kasi ikaw man si Moises, may takot ka sa Diyos. Papaluin mo ba yung bato na si Kristo pala yun? Ito pala naman bato ito, hindi talagang bato. Kasi sumusunod sa kanila wala silang kamalay-malay. Pagdating sila sa isang lugar na naman, meron na naman yung bato, yun na naman sila. Si Kristo na, iinom na naman sila sa bato kasi ang kanilang awan. Ang batong yaon, paano naman tao ito? Ang tutunto naman ito mga ministro. Ikaw Marco, isang panahon ng buhay mo, tunto ka rin. Sukat na liwanag ang Kristo tao. Kaya liwanag, ang patungyaw si Kristo. Sumusunod sa kanila. Tanong ko sa inyo, nung bang panahon ni Moises, ipinanganak naman ni Papa si Kristo? Di ba? Pero may Kristo na ba? Kaya sa diskusyon, hindi sila lulusutin. Sabi mo, nagkaroon lang ng Kristo nung ipanganak ni Maria. Sabi mo, sa masugo, kung mabasa ko sa'yo, wala pa si Maria may Kristo na. At ang gabi mo, talo ka na. Ito yung babasahin ko. Wala pa nga yung mga anak kay Kristo na sumunod sa Israelita. Pinano pa ni Moises ang batong yaon si Kristo. Mag-away kay si Pablo, kago. Si Pablo may sabi, ang batong yaon si Kristo. Kaya yung tik-tik dito, kago ka rin. Itong iglesia yun, samahan ng mga taong matatalino, hindi lang magsunusan, matakto sa aral ni Kristo, yan ang mga taong ng Diyos. Maliwa-liwanag yan. Sin todos vivieron, uminom, vivieron la misma vida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los tenía. Y la piedra era Cristo. ¿No? And all did drink in the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Kung silang tanan na nagpainom, gikan mao sa maorang sa espirituhanon ilimnon. Kay sila na nagpainom, manggikan sa bato, na minunod kanila, ang maong bato, mao si Kristo. Yan. Sa Ilocano nga. Minunda amin iti dayjay med lang inumen na espiritual.
kaing inunda itigay jaya bato ala espirituana sumursurong katakwada hindi ukit dahil di abato ito hindi si Kristo. Okay, tama? Si Kristo ba yung bato? Hindi. Kristo. Umiiral na, hindi pa. Paano naman nainuman yung hindi umiiral gonggong? Nainuman na nga eh. Umiiral na yung naku, kaya ikaw magsisikan na, tik-tik ka. Oo. Kahit ano pa gawin mo sa konsensya mo pag hindi ka nakaharap sa akin. Alam mo, galit ka dahil inumupahan ka ni Manalo eh. O, galit ka sa akin. Pero yung konsensya mo, paganahin mo sa sinasabi ko kung totoo o hindi. Konsensya lang. Isa lang ang kailangan mo, nasa iyo rin yung konsensya. Maliban na lang mo na ng demon yung konsensya mo. Kung ano lang pinagdadasal mo sa mga amo, hindi totoo. Hindi naman daw ako kinagkan ni Michael. Sabi doon sa kapit. Kasi ba't naman daw magagalusan yung kamay ko eh. Puro naman daw kali yung kamay ko. Ang lungkot. Hindi damahin mo kung gano'ng kanipin ang kamay ko sa sasabihin ko pag nag-iilis na sasabihin ko, may I ask the honorable just to please feel my hand. Kung totoo sinasabi nitong gagong ito na may puro kalyo raw ang kamay. Eh magkakalyo man ako, di naman kataka-taka. Dahil ang kinakain ko, nanggagaling sa pinaghanap buhayang konggongo. Nako, masasama yung mga tao na yan talaga. Yan ipinagtitik-tik mo. Kahit saan ka pumunta, sa ang anggulo mo tignan, masamang tao yan mga yan. Mga nagtuturo ng mali. Hindi mo tao ng Kristo. Paano naging tao yun? Hindi pa nga pinanganganak, sumusunod na sa Israel. Sunod na sunod para yung Israel maingatan at magkamakay na si Kristo. Walang maiinuman eh. Eh sa pag-aalalan niya, si Kristo, sumunod siya para may maiinuman sila. Pero hindi niya sinasabi, oo, ako Kristo. Hindi niya sinasabi nyo. Ang nagpaliwanag na siya si Kristo, si Pablo. Alam niyo kung ba't niya naipaliwanag na gano'n? Mamaya malalaan niyo. Kaya niya naipaliwanag na yung palay si Kristo. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Siya lang ang nagpaliwanag yan eh. Hindi nga alam ni Moises, wala siyang malimalay na si Kristo yun eh. Wala siyang kamalimalay ang napukpok na si Kristo. Diba? Mamaya, makita niyo. Ngayon, anong katunayan? Na hindi pa siya nagkakataon tao, binilisan siya. Yan. Nagpakita siya sa anyo ng bato, nag-supply ng inumin. Meron pa bang isang instansya na nagpakita si Kristo? Pakinggan niyo mabasa. Siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso. At ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Nung ipapalagay ni Haring Nabucodonosor yung 3 Hebreo binata na hindi sumamba doon sa kanyang Diyos-Diyos ang ginawa. Si Sadrak, si Mesak at saka si Abednego. Sadrak, Mesak at Abednego. Ipinalagay sa hurno. Pinainit yung hurno na makapito ulit sa dati. Ayaw sumampa sa Diyos-Diyusan ito. Diyos-Diyusan ng hari itong 3 Hebreo. Inutos na ipapasok doon sa hurno para sila'y mamatay. Ang kaso ang nangyari, yung nagpasok, yun ang namatay, yung nagulog sa kanila sa hurno. Pero itong 3, di namatay. At nung tignan ng gwardiya, nakakita isa ko 4, naglalakad sa ako, hindi na papasok. At yung ika-4, ang kanyang anyo ay anyo na kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Mali ang pagkasalin sa Tagalog. Hindi anak ng mga Diyos, kundi anak ng Diyos. Basahin niyo sa Greek, basahin niyo sa Hebrew, basahin niyo sa English, basahin niyo. Ang wangis niya ay anak ng Diyos. Basahin natin sa English. He answered and said, Lo, I see 4 men loose,
walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Hindi the Son of God. It's like the Son of God. No. Mali yung Tagalog. Tuwid nyo na. Ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng anak ng Diyos. The Son of God. Alam nyo sa Biblia, mga kapatid, si Kristo yung sinasabing anak ng Diyos. Miski yung nasa kawikaan na sino ang lumikha ng nagtatag na lahat ng wakas na lupa, 35, ano ang kanyang pangalan, ano ang pangalan ng kanyang anak kung yung nalalaman, 34 ng kawikaan. Kaya may anak ang Diyos eh. Nang gawin niya ang lahat ng bagay, kasama na yung kanyang anak eh. Sa Biblia ba, meron pa bang pwede sabihin ibang anak ng Diyos? Kaya nga hindi papasa si Kibulo eh. Anak daw siya raw ang heart of God. Mali. Alam mo kung bakit? Ito ang patayan. 1.5 ng Hebrew. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman? Kailanman, ha? Never. Wala siyang pinagsabihang kahit mga anghel na Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. meron ba siyang pinagsabihang iba na ikaw ay anak ko? Kahit nga mga anghel, kahit kirubin, wala siyang pinagsabihan, ikaw ang anak ko. Iisa lang ang pinagsabihan niya. Alin nyo, yun yung panganay na dinala niya sa sangkalupaan na sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sapagkat sino sa mga anghel? For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. Is there anyone angel who is the recipient of this pronouncement of God Almighty? No, none. It was only said unto him, the firstborn of all things, that is our Lord Jesus Christ. He said unto him, Thou art my son, and you are, and he will say, You are my father. Kaya, sa kasaysayan ng universo, walang ibang pinagsasabihan ng Diyos na ikaw ay aking anak. O sino ngayon yung nakita ni Haring Nabucodonosor na kaya hindi nasulog yung tatlong binatang Hebreo na hindi sumamba sa Diyos sa gitna Nabucodonosor. Biro mo na sa gitna ng apoy ang nainit-init, hindi napapasok. Kaya alam mo, pagkaroon ka lang ng Kristo sa buhay, kahit ihulog ka sa impyerno ng mga tarantado, hindi ka nasasaktan doon. Di ba isang modelo ng impyerno? Yung pulno ni Haring Nabucodonosor. Pero hindi sila napasok. At nung lumabas sila, wala silang amoy mambaga. Kaya, sino yung nakasama nila? Hindi sila napasok. Ang bakit niya, anak ng Diyos, si Kristo yun. Sino ba yun? Maghanap ka pa nga ng ibang karakter sa Biblia na nakakatawang sa kay Kristo. Sige nga, yung mga galing sa iba-ibang religion. Tutulan niyo sinasabi ko. Tutulan nila, subukan nila para lumabas yung kapira. Meron bang iba na pwedeng kumatawan sa anak ng Diyos? At sa palagay nyo, papayag ang Diyos na ang kanyang anak katawanin ng sino man? Isa lang ang pinagsabihan niyang ikaw ay aking anak. Si Kristo lang. Yung kasama niya sa paglaga. Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman tayo? Ayun. Siya lang. Siya rin yung kasama niya. Ni Shadrach, Meshach, at saka ni Abednego. Yan. Kita niyo na yan. Yan ang mga prueba, hindi pa nagkakatawan tao, umihigal na si Kristo. Tutulan sana ito eh. Alam nyo kasi pag tinututulan, lumalabas yung kapira. Nung tutulan yung 22:15 ng Job na ang dating daan daw nila kahit mga masamang tao, nagulat pa ako sa sinagot ko eh. Hindi ko naman alam yun. Meron pala ako sikat na gano'n, ang dating daan nila kahit mga masamang tao. Kaya isip ko, gago yung may sabi dyan, ginawa kami masamang tao. Kung gago yung sabi dyan, di Diyos may sabi dyan. Pero tingin ka pumayang may sabi pa rin si Ilipa.
At kawasawasan mo sabi ng Diyos, walang sinabing matuwid si Elipas. Eh, di wala sinabing tama yun? Di na nanatiling ang dating daan, eh, hindi nila kala ng unang kumamit niya sa akin, sinutol ko din ako doon sa DWAR sa Cabanatuan City. Ginamit. Eh, hindi ko naman alam niya talaga eh. May ginamit niya. Nung marikot for the first time. Sabi ko, sira ko naman ito mo. Nagsabi nito si De La Cruz na inabi niya. Pati yung pinagbasahan niya, sira ng ulo niya. Nablog ko. Nung kunin ko yung bipakita ko, mas sinabi ni Elipas. Sabi ko, dati namin ginagamit si Elipas nung panahon ni kapatid sa PLC. Mapapakinabangan pa ang tao ng Diyos. Sabi ni Elipas. Hindi, tunay na ang panta sa kanyang sarili na kikinabang. May kasayaan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matwid? Sana akong gagawin ko sa Elipas. Pero nagtuloy ko. Bago natapos ang programa, alam ko lang sa buti. So, sinasabi ni Rodolfo, inaatake tayo. Bago natapos ang programa niya, alam ko lang sa buti. 42-7 lang po. Sinasagot. Walang sinabing matinong si Elipas. Tama! Bakit sabi ni Elipas? May kasayaan ba sa Diyos kung pinasaktan mo lakad mo? Natural! Natutuwa ang Diyos pag gumagawa ka ng kapilan. Amen? Oo. May pakinabang ba kung ikaw na mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Oo! Bakit? Sinabi ni Pablo sa isang bahay, mayroong malaking bahay, may magpasakapan. Yung maliit, ginagamit ng may-ari na handa sa lahat ng namumulit. May pinakikinabangan ng Diyos na tao. Amen? Bobo si Elipas. Kapareho ni Rodolfo sila. Naintindihan niyo mga kapatid. Kaya alam niyo, pero subukan lang tutulan ang sinasabi natin at lilitaw yung katwiran. Subukan nila. Titindigan mo yung kasama ni Nieta, ni Sadrak at saka ni Abednego, anak ng Diyos yun. At walang pinagsabihan ng kay kundi ang ating Panginoong Kristo. Therefore, umiiral si Kristo bago pa nagkatawan tao. Ang tanong ganito, paano nakita ni Abraham si Kristo at ang kanyang araw? Yan. Pero na tayo sagot agad bago natin itanong. Natural nakita niya. Hindi pa kasi yan dati nanganganak eh. Umiiral na eh. Bago pa nga si Abraham, siya na eh. Gusto niyo, ganyan lang, tumigil na tayo, napatunayan na lang. Pero hindi tayo gano'n. At bilang Diyos, mapalad ang nagbubutong sa kapilan, sila ay bumubuso. Alam niyo, sa Grego, mas maganda eh. Mapalad ang nakuha ko at nagbubutong sa kapilan sapagkat sila ay pagsasawain. Kita mo? Yun ang nasa Grego. Kita nyo sa Grego, Cordazo. That is to father. Kita mo na, pagsasamahin ka talaga. Basahin mo nga yung ano ba kahulugan ng father. Father. Meaning, father. Ayun. Pagsasamahin ka talaga. Nakalagay, food in abundance. Yun o, di ba? To gorge. Ano ba kahulugan ng to gorge? Basta, lagay natin to gorge. Gorge. Ano alam niyo meaning ng gorge? The contents of the stomach, especially when they are perceived as rising in the throat. Nagsasawahin ka talaga. Eto. Tama na yun eh. Pwede na tayo tumigil na patunayan na natin si Kristo. Talagang yung pagkakita nila ni Abraham, posibleng-posible, 100%. Kasi, buhok umiiral na siya no. Nagpakita nga siya sa Israel sa anyo ng isang bato. Di lang nila alam eh. Sa panahon ni Isaac, ni Sadrak at sa kanya Abednego eh. Sama siya lumakad sa ako eh. Alam nyo, di ba yun eh sinulat ni Daniel? Sinulat pagkatapos na mangyari. Amen. Tama? Ngayon,
Palagay niyo ba hindi na itanong ni Daniel kung sino yung kasama doon sa loob ng orlo? Ikaw ang magsusulat. Hindi ka ba magtatanong, oy, pa, hindi ka kasali. Kaya tatlo sila. Sino yung kasama niyo sa loob ng orlo? Hindi niyo ba kinausap? Ay, kung man siya sa Mesa at saka si Abednego, hindi kami nasusunod. Sabi nung ika-apat, huwag kayo magkalala kasama niyo ko eh. Eh, sino ka ba? Ano sagot? Sabi niya, siya ang anak ng Diyos. Kaya nung magsulat si Daniel, ang informasyon na nakuha niya, isang kaapat eh, kawangit ang anak ng Diyos eh. Sino yun? Hindi yung anak ng Diyos. Sino yun? Bobo, pag hindi mo naintindihan. Sinabi na nga tayo, ano ba yun? At pa maniwala. Sino yun? Si Kristo yun. Kristo yun. Paglitaw kayo ng iba, tutol ako. Ay, nako. O ngayon, paano natin? Hindi tayo ganun eh. Kung tapos na ba yun, sawa. Kung baga, bitin ka pa rin eh. O eto, magsasawain kita kapatid. Patutunayan ko sa'yo, nakita ni Abraham si Kristo, nakita ni Kristo si Abraham. Eto, babasa tayo. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ang lupat sila'y kapwa, yumaok magkasama. Ayun. Nagtataka si Isaac iniwan nila yung kanilang mga kasama ibaba at itong katulong. Dalawa na lang sila ay natin sila. Nagkusisa na si Isaac. Siguro, common na lumagay sa nalihan ni Isaac. Para kami nagtataka na ama, nandito na yung apoy. May dala-dala na silang apoy. Kasi kaya naman sila nagdadala ng apoy. Mahirap magpa-apoy ng panahon dahil walang posporo. Magkakaskas ka ba? Pag kami apoy, kailangan dalhin na. Dito na ikaw yung apoy, narito na rin ang kahoy. Ano yung kordero ating ihahandog na susunugin? Sabi ni Abraham, anak, ang maghahanda ang Diyos. Kaya nararamdaman ni Abraham. Alam niyo, maano sa kaloob. Alam mo na si Isaac ang papatay mo. Ang kaisa-isa mo anak. Palagay mo na, paniniwala ko, papalitan naman ng Diyos yung anak mo. Pero iba, anak mo, diba? Masakit sa aman. Na ikaw mismo, papatay mo anak mo. Diba lang, pinakamasakit na mararanasan ng ama. Mismo siya ang papatay sa kanyang anak. Kita niyo yun? Kaya, malungkot na malungkot si Abraham yung kalooban niya. Dala-dala lang ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na kahit patay na yung anak niya, pwede pa siyang buhay magmuli sa mga patay. Kaya siya sumusunod. But I perceive, iisip ko na kayo man na lumagay sa lagay ni Abraham, malaking kalungkutan yung nasa loob. Imagine, papatayin mo anak mo. Then to cut the long story short, nasa sila ngayon sa bundok na Moria. Silang dalawang mag-ama. Yan. Pinali niya na si Isaac. Kayo na mabaya si Isaac. Ano naman ang nararamdaman mo? Wala namang kordero. Ikaw ang ipinatay. O, ikaw na kalagay mo. Kaya, kung naman mananampalataya itong si Isaac, may magre-reklamo ito. May tatay, ba't ako pinatay mo? Nakatakbo yun. Pero hindi. Bahala ang tatay niya. O, ngayon, tinakpan na yung mata. Itinaas na ang sundang. Papatayin niya na. Para maihandog niya. Yun ang hinihingi ng Panginoon. Pero pinigil siya ng Diyos. Abraham, wag mo buhatin ang iyong kamay sa bata.
o gawan man siya ng anuman sa pagkatalantas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa parang hindi mo ipinakita sa akin ng iyong anak, ang iyong bugtong na anak. I now know that you fear God, seeing that thou hast not withheld thy son, thine only son from me, harm the lad not. Do not lay your hands on the lad, because now I know. When did he know? Now I know. That's why even God does not interfere with the heart of the man in his decision to follow him or not. But the decision of Abraham was to follow God, whatever may be, or whatever may be the cost. And God has seen the faith of Abraham, and from then on, he was called the friend of God. Now I know your faith. Now I know that you feared me, because you did not withhold your son, your only son, from me. Sabi ng Diyos kay Abraham. Ngayon, ano lang yan? Dulot. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmala. At narito, ang isang tupang lalaki sa dagong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At umaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Tinanong, pinigilan siya na patayin yung kanyang anak, hindi wala na siyang panghandog. Ano yan, siya wala. Lumingon siya, sa likuran niya, nakita niya ang isang tupa, batang tupa, lalaki lalaki, hindi babae, sa dahil ng tupa, lalaki ka yung nahuli ng dawag, nahuli sa sungay tupa. Alam niyo yung sungay, yun ang kapangyarihan ng tupa eh. Pero nawala ng kapangyarihan yung tupa, sa sungay siya nahuli. Doon siya nakaipit doon sa dawag eh. Yung sungay, kapangyarihan yun. Yung dawag naman, mga kalayawan yun, mga masasamang gawain, mga kasalanan. Malawak na lawak ng aking. Yun ang dawag sa Biblia. Nasa konso ng Lukas, ang dawag, mga pagsusumakit sa buhay na ito. Doon nahuli yung tupa. Sa kanyang sungay, yung sungay niya, hindi niya magamit ngayon. Parang si Kristo. Yung kanyang kapangyarihan, yung sungay, hindi niya magamit. Naibig siya sa dawag, sa mga kasalanan ng mga tao. Yun si Kristo. Yun ngayon, yung makita ni Abraham, tuwang-tuwa si Abraham. Bakit? Sino mo yung anak mo, hindi mo na kailangan patayin at hindi kapalit na iahandog ka sa Diyos? Yung naman ni Abraham, yung naman ni Abraham na lungkot, biglang-biglang napalitan ang katakot-takot na kagalangan dahil ito may panghandog siya sa Diyos gaya ng kanyang kinalaman. Kaya, tama si Kristo. Nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw at nakita niya at siya ay nagalak. Amen? Nagalak talaga. Hindi lang ang nakita si Kristo, pati yung araw ni Kristo. Nakita ni Abraham, pati araw ni Kristo. Aling araw yun? Yung araw na siya isahandog para tubusin at ihalili sa mga taong makikilala sa Diyos. Kaya, tama yung detalye sa Juan eh. Nakita na ninyo kamang si Abraham ang aking araw at siya'y nagalang at natuwa. Natuwa siya. Nagalak siya nung makita niya. Sino yung nakita niya? Yung tupa. Si Kristo. Niniwala kayo mga kapatid? Na siya yung tupa, yung kordero, na pampalit sa ating kasalanan, pampagtubo sa atin. Si Abraham o si Isaac, natubos ni Kristo. Natubos niya. Imbit na si Isaac ang masakripisyo para makitang sakdal si Abraham,
pinalitan siya. Ang ipinalit yung tupa. Representasyon ni Kristo yun. Kaya doon pa lang, panahon pa lang din sa tumutok sa si Kristo eh. Ipipalit na niya yung sarili niya doon sa dapat na magdusa. Ha? Nakita ni Abraham, pati yung araw niya. Pati yung araw ng kanyang mga pagtitiis at saka yung kanyang mga pagtubos. Nakita ni Abraham yun. Yung gagawin ni Kristo pagdating ng araw. Kaya, nagalak si Abraham. Nagalak. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Anong katunayan sa Biblia na yung korderong inihandog ni Abraham, representasyon niya ni Kristo? Ha? Panghaliligig sa anong katunayan? Pakinggan niyo, ha? Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo yun. Yung kordero nandito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam niyo ba yun? Mula nung panahon una, mula nung panahon ng una, lahat ng kordero pinatay sa Israel. Yung kordero ng Paskwa, lahat ng kordero pinatay, na yung dugong inukuha, pinatay sa pinto para lagpasan sila ng sadot. Si Kristo ang prototype noon. Ang tawag doon, prototype. Prototype. P-R-O-T-O-T-Y-P-E. Prototype. Yun ang simbolismo ni Kristo. Ang Israel, para patawarin ng Diyos ang kasalanan, nag-aangat sila ng kordero na pinakahandog sa kasalanan, sinusunog. Ayun. Si Kristo yun eh. Yung kordero, mula nung umpisa pa. Ang totoo, mula pa sa Eden yun eh. Kaya nga nagkaroon ng pag-asa si Eva sa kanyang binhi. Ang Diyos ay pumatay na rin ng tupa sa halamanan ng Eden. Kita nyo, ginawa niya pangtakip sa kahihiyan ng mag-asawa na nakubad. Nakita niya sa Eden, ipinahi sila ng Diyos ng balat ng hayop. Tupa yun. Dinamitan sila. Kaya mula pa nung umpisa, ang pinapatay na para magtakip ng kahihiyan, tumubos ng kasalanan ng kordero o tupa. Ngayon, ano sabi ni San Juan Bautista? Narito ang kordero ng Diyos. Nung makita niya si Jesus, narito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo yun ang prototype ng lahat ng kordero pinatay. Lahat ng pinatay ng mga tupa ng araw para itubos ng kasalanan, simboliko nun si Kristo. Si Kristo nun ang ipinapakita nun, mga kapatid. Ngayon, para maniwala kayo, babasa ko ng talata. Basa. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsinsamba sa kanya. Nang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat na itatag ang isang libutan. Kailan pa siya pinatay? Paano kaya maintindihan ito ni Manalo? Sabagay, ako namang problema ako paano maintindihan ang iglesia ni Manalo ito. Mahirap nila kasi maintindihan ito dahil sarado na ang isip nila, nasa kadiliman sila laki. Kordero na pinatay. Buhat na itatag ng kalibutan. Hindi buhat na kay Evangelist, pinatay na itong kordero ito. Nagtakip ng kahihiyan, tumubos ng kasalanan, pumaliti kay Isaac, sumama kay Moises, lahat ng pabor sa tao ng Diyos, ginagawa nito eh. At nagligtas kay Misa, kay Asadra, at saka kay Abednego. Ito ang kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Paano pinatay buhat ng itatag sa sanlibutan? Hindi ba ang sanlibutan yung mga tao? Bago pa dumami ang tao, nagpatay na ang Diyos ng kordero sa Eden para maitubos sa kasalanan ng dating tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya, bago pa itinatag ang sanlibutan ng mga tao, kasi yung sanlibutan sa Biblia, tatlong kahulugan yan.
yan ay nangangahulugan ng cosmos o yung kaalisan. O kaya yung mundo, o kaya yung kanyang nilalaman ng mga tao, yung kanyang inhabitant. Itong kordero ito, pinatay bago itinatay ng sanlibutan. Yung sanlibutan ng mga tao. Bago dumaming tao, pinatay na siya. Kaya tama ang sabi sa Apokalipsis. Yung mga mapupunta sa impyerno, hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buwan pa lang itatagal sa sanlibutan. Kawawa naman yung hindi malalagay sa aklat ng buhay ng kordero. May aklat kasi ng buhay ng kordero. Si Kristo yung kordero. Pag lahat ng malalagay doon sa aklat na yun ng buhay, makakaligtas yun. Dahil yung kordero na yun, yun ang pinatay buwan ng tatagal sa inyo. Paano nangyari? Kasi, may demon spiritual yun eh. Lahat ng pinapatay na kordero para itubos na kasalanan, simbolismo ni Kristo yun. Ang prototype ng si Kristo. Tandaan niyo mga. Kaya ang kordero na pinatay buwan ng tatagal sa inyo. Bakit tayo makakapagtiwala na ang Kristo ay presente sa bawat yugto ng panahon ng pagliligtas ng Diyos? How can we trust that our Lord Jesus Christ is present in every dispensation or in every time or period of time that God's salvation is being done? How can we trust that Jesus Christ, our Lord, is present in every time that God's salvation is being done? Paano mag-prueba? Pakinggan na, babasa tayo. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pagsimula at ang wakas. Paano tayo makakapagtiwala? Lagi siyang nandun. Wala pa nung umpisa hanggang matapos na ang mundo. Ako Alpha at ang Omega eh. Ang una, sabi ni Manalo, ang huling suko sa litrato. May huli pa ba sa Omega? Alpha, Beta, Delta, etc. Ang uli ang letter ng Greek alphabet ay Omega. Ako ang una. Ako rin ang huli. Siya rin ang unang sinubuin. Hindi ako na? Kailan siya na unang sugo? Siya yung unang-unang kordero pinatay. Saan naman ang pamangkin? Pinatay na siya. Siya ang una. Siya rin yung huli. Siya rin yung pinatay dun sa krus. Kahuli-hulihang handog once forever, once for all. Siya una, siya huli. Siya ang pasimula ng paglilingkod ng tao sa Diyos. Siya rin ang wakas. Ako una, ako huli. Pasimula, wakas, alpha, omega. Nandun siya, wala siya. Kaya nga una, siya pa rin ang huli. Paano siyang nawala? Lahat ng senaryo ng pagliligtas, nandun siya. Lahat ng insidente ng pagliligtas, nandun siya. Palagay niyo ba? Nung ang Israel tumatawid sa dagat, wala si Kristo. Wala. Nahawi ang dagat sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unang nabisig. Alam ba, bisig ni Wesis yun, unang. Hindi, yung MIC nangangalay. Kanangangalay na, tinataas mo, ay daldin niya. Ang unang na kamay at bisig ay si Kristo, mga kapatid. Na naglabas, umawi ng dagat. Narinig niyo na ba yung teksto na yun tungkol sa banal na bisig ng Diyos? Yun ang humawi ng dagat eh. Kaya sa lahat ng insidente ng pagliligtas ng Diyos, nandun si Kristo. Tandaan niyo yun. Hindi lang nila alam, pero alam natin ngayon na yun ay alam natin. Bakit natin alam na si Kristo yun? Hindi alam ni Abraham yung nakita niya pala, yung kordero si Kristo. Hindi alam ni Moses yung pinupok niyang pato si Kristo. Ha? Hindi alam ni Moses yung makapangyarihang kamay na mula bukas ng dagat ni si Kristo. Hindi alam ni Satlak ni Mesa kami ang Abednego na yung kasama nila maaari, hindi nila alam na yung pala si Kristo. Pero, paano natin alam na yun ay si Kristo? Pakinggan niyo. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral
pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Tatapwat? Datapwat na hayag na ngayon. Kailan nahayag? Yung hiwagang nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Meron palang nakatago hiwaga doon sa nakaraan na yun eh. Mula sa panahon ni Adan at saka ni Eva sa lahat ng dumaan panahon bago si Pablo. Ito'y hiwagang nakatago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon. Kanino na hayag? Baka At sa mga magitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinabutos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Ay, yan pala kaya ihahayag para lahat ng bansa makatalima sa pananampalataya. Nahayag na ngayon, sabi ni Pablo, ngayon, nung panahon ni Pablo. Sino ba yung hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahon walang hanggan? At nahayag na ngayon, at kanino naman nahayag? Kolosas 2. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan at pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makapitbagay si Kristo, na siyang kinatatakuan ng lahat ng mga kayamanan, ng kaulungan at ng kaalaman. Kristo pala yung hiwaga, sa kanya nakatago lahat ng kanunungang kaalaman ang kayamanan. Okay? Sino ba iisipin mo kasama ni Sasak ni Abednego? Sino ba yun? Sino yung bago? Oh. Sino yung tupa? Yung pala yung hiwagang nakatago sa katahimikan ng panahon wala ka, ay asan yung nakikito lahat yung hiwaga rin. Ano hiwaga ron? Pero wala kang mailalagay na hahain, papatayin, para sunugin. Bigla-bigla mayroong tupa. Nakaibig sa mga dawa na ang simboliko yung mga kasalatan. Tapos yun ang pinatay mo. Hindi ba hiwaga yung pangyayari na yun? Hindi nga alam ni Abraham kung sino yun eh. Oo. Nang pumalik kay Isaac, hindi nga alam ni Isaac sa lakas na asin ni Abednego na yun ay magiging si Kristo. Ang tawag ko ni Kristo. Tawag lang nila anak ng Diyos eh. Basta, hindi nila alam eh. Bakit? Nakatago yun sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Pero nahayag na ngayon, kanino hinayag? Basta, 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at langit, lalawag ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Kanino nahayag? Mga banal sa iglesia ng Diyos. Inihayag kay Pablo sa kanyang mga kasama. Sino yun? Si Kristo. Ang hiwaga ng Diyos. The mystery which has been hid from ages and from generations, but now it's made manifest to His saints. Who is that mystery? Colossians 2:2, that their hearts might be comforted, being knit together in love and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Jesus of Christ, in whom hid all the treasures of wisdom and knowledge. Jesus Christ is the mystery of God that was hid from all generations, from all times that have passed. Jesus Christ is the mystery wherein the treasures of wisdom and knowledge is hidden. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Nasi Kristo lahat. Nasi Kristo lahat. Ang paliwanag ng Kristo lahat. Ang lahat ng misteryo ng Biblia kay Kristo mo tanong. Ha? Andyan lahat.
Lahat ng misteryo nakaraan. Hanapin mo lahat, nakikristo lahat. Ba't alam ni Pablo? Pinag-aralan niya eh. Eh, ba't mo naman alam? Pinag-aralan ko rin eh. Tinuruan ako ni Pablo. Eh, hindi ka naman mahihirapan eh. Hindi ako mahihirapan. Hindi ako kagaya ni Pedro nahirapan. Hindi ako kagaya ng mga unang apostol na hirapan. Bakit? Nasa ilalim ako ng pagka-apostol ni Pablo. Eh, tinuro niya sa akin yung formula eh. Anong formula? Ano yung formula? Ano ang formula? Ang formula, lahat ng hiwaga nakikristo. Eh, dapat pupunta. Hindi kikristo. Kaya lahat ng hindi mo masagot, nakikristo sagot. O meron ka bang hindi matasagot, men? Magtanong na kalun lang. Tanong nyo na lahat ng itanong mo lahat ng misteryo, lahat ng iwaga, lahat ng talinaga. Iisa ang sagot. Iisa ang sagot. Ang sagot na kay Kristo. O, tama. Kasi tinuro ko na rin tuloy sa inyo. Na kay Kristo lahat ang sagot. Lahat ang tanong, lahat ng duda, lahat ng puzzle. Siya ang sagot. Kaya ako, nagiya ako eh. Pag hindi ko manintindihan, ask Christ. Ask Him. Ask Him. Sino yung kasama ni Sadrak, Mesa at Abednego? Alam niyo kung asa ng sagot? Bibigyan ko kayo ng kapiraso. Oh. Bigyan kayo ng kapiraso. Dahil dito, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang sabat, kundi tinatawag din naman kanyang sariling ama ang Diyos at siya'y nakikipagtay sa Diyos. Siya nga yung anak ng Diyos eh. Wala namang ibang nag-claim nun, siya lang eh. Kaya galit sa kanya mga Hudyo eh. Naintindihan ng mga Hudyo eh. Ha? Meron ba kayong mababasa sa Biblia ng ibang nag-claim na siya yung Son of God? Maliban na lang sa isang siraulo ngayon sa Pilipinas. Wala naman ang Kristo, si Kristo lang. Siya ang aking ama, ako ang kanyang anak. Ama ko! Luwalhatiin mo ang anak ko pag ikaw ay luwalhatiin ng anak. Sumagot naman ang ama. Niluwalhati ko na. May pruweba eh. Narinig ng mga apostol, siya talaga yung anak. Ito ang sinisinta ko anak. Tapos ay may Pilipino, di marunong ng Tagalog. Siya raw anak ng Diyos. Gago. Galit daw tayo. Hindi ako galit. Sinasabi ko lang ito to. Para wag mong maloko mga miyembro rito. O, diba? Paano sasabihin ka mong anak ng Diyos, si Kristo lang yun? Wala naman ibang anak ng Diyos na bigatin sa? There is no other begotten Son. He is the one and only begotten Son of God. Therefore, He deserves the right to be called the Son of God with a definite article 3. The Son of God. Kristo yan. Nasa Kanya lahat ng sagot, nasa Kanya lahat ng misteryo, nasa Kanya lahat ng sagot. Kasi siya ang una, siya ang huli, siya Alpha, siya Omega. Kaya manalo, umatras ka na dyan sa kapretsyo mo, ikaw ang huling sugo. Si Kristo pa rin ang huling sugo ng Diyos. Bakit huling sugo? Kasi sa katapusan ng panahon, susuguin siya ng Ama para kunin lahat ng malilim. Bababa siya. Oh, anong katunayan? Siya uling sugo. May patuto ba tayo? Tandaan niyo talata 1. Unang Korinto 15:24. Kung magkakaisa, hindi kayo pagka ibibigay niya na ang kaharian ng Diyos sa makatigbagay tama, pagka iipulin niya na ang lahat ng pagkahari,
sapagkat kinakailangan siya maghati hanggang sa lahat ng kaaway, mailagay sa ilalim ng kanyang talagpakan. Ang kauli-ulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ngayon ba'y nalipol na kamatayan? Hindi pa, mamatay pa nga tao eh. Ang kauli-uli ang lilipulin kamatayan, sino ang lilipol doon? Yung kauli-ulihang sugo ng Diyos. Si Kristo yun. Kristo yun. Si Kristo, ako ang Alpha at Omega, ang pasimula, ang wakas, ang una at ang huli. Lahat na kay Kristo yan. Yan ang giya para wag kang malito sa Biblia. Yan ang dapat natin. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan nating ng komento ay ang tungkol kay Eliphaz. Hindi ako naniniwalang masasamang tao ang tatlong kaibigan ni Job. Kung nabasa ninyo ang buong aklat ni Job, maraming kaalaman sa kasulatan ang mga kaibigan ni Job. Ang pagkakakamali ng mga kaibigan ni Job ay paratagan si Job na masamang tao, kaya siya pinarurusahan ng Diyos. Ang hindi alam ng mga kaibigan ni Job at ni Job mismo ay naging battleground si Job ng Diyos at ni Satanas. At dahil sa hindi pagkakaalam, ay pinatawad ni Job at ng Diyos ang mga kaibigan ni Job, at sila ay pinaghandog para sa kasalanan at tinanggap ng Diyos. Nasusulat ang handog ng mga masasama ay karumaldumal sa Diyos. Ang pagtanggap ng Diyos sa mga handog para sa kasalanan ay patunay na hindi masasamang tao sina Eliphaz, Bildad at Zophar. At tungkol sa sinasabi ni Eliphaz na dating daan ay tumutukoy sa mga masasamang tao sa panahon ni Noe, kung itutuloy lang ninyo sa talatang 16, na mga tinangay o nadala ng baha. At tungkol naman sa nakita ni Nabucodonosor sa loob ng horno na ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng Diyos. Nakita ni Nabucodonosor na 3 lang ang inihagis sa horno, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Pero bakit 4 at tila ang isa ay kawangis ng anak ng Diyos? Ang nakita ni Nabucodonosor ay isang anghel ng Diyos. Ito rin ang anghel na nagligtas kay Daniel sa bibig ng leon. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood.